Paano nga ba nakakatulong ang eggshell sa ating mga halaman? Hello mga ka-agri! Ang episode po natin ngayon ay tungkol sa balat ng itlog. Ibibigay po namin sa inyo yung mga benefits nito at paano ito ginagamit. Coming up! Ano ba yung meron sa balat ng itlog na kapakipakinabang sa ating mga halaman? Yan po yung nutrients na calcium. Sa lahat po ng element, itong calcium lang yung kayang mag-penetrate hanggang sa cellular level. Ang nagagawa po nito sa ating mga tanim, kumakapal yung kanyang cell wall, kaya tumitibay yung ating mga halaman. Hindi po sila basta-basta tinatamaan ng iba't ibang klase ng sakit. Nakakatulong din po itong calcium para mapigilan yung pagkakaroon po ng blossom end rot, yung mga bunga ng ating tanim. Yan po yung may parang paso ng sigarilyo sa ilalim po ng mga bunga. So kapag ka nagkaroon ng ganyan yung inyong tanim, isang indication na meron pong calcium deficiency yung ating mga tanim. Meron pong mga pag-aaral na yung pag-a-apply natin ng calcium nakaka-increase po ng production up to 300%. Bakit? Kasi po itong calcium nakakatulong siya para tumibay yung kapit ng mga bulaklak, tumibay yung kapit ng mga bunga, kaya marami po tayong nahaharvest. Unlike sa mga tanim na merong deficiency, madali pong malaglag yung mga bulaklak o yung tinatawag nating premature bud drop. Maliban po sa calcium, meron pa po kayong makukuhang ibang elements or nutrients dito sa balat ng itlog. Meron tayong makukuhang micro and macronutrients plus trace element, pero on a smaller percentage lang. Hindi siya ganun ka-helpful sa ating mga halaman kasi maliit lang po yung percentage na meron doon sa eggshells. Now, ano pa ba yung pwede natin pagkunan maliban sa balat ng itlog para maka-extract tayo ng calcium? Pwede tayong gumamit ng mga buto ng hayop, yung mga galing sa baka, sa baboy, sa manok. Kailangan lang natin siya i-process para mapagkunan natin ng calcium. Meron pa tayong isang pwedeng pagkunan ng calcium, yung mga shells. Yan po ay calcium carbonate. So pwede natin siyang ihawin, pulbusin at durugin, saka gamitin natin sa ating mga halaman. So meron siyang calcium and carbon. Magpo-focus lang po tayo doon sa balat ng itlog kasi yan po yung isang madaling makita doon sa ating tahanan na pwede natin gawing fertilizer para sa ating mga halaman. Now, ito pong balat ng itlog ay slow release fertilizer. Ibig sabihin, pag ginamit natin siya as is o yung mismong balat ng itlog, ilalagay natin sa ating mga halaman o doon sa lupa, matagal po niyang i-release yung calcium. Kasi hindi po basta-basta nabibreak itong organic matter na to para ma-convert siya ng mga microorganisms para maging nutrients na nagagamit ng ating mga halaman. So, kailangan natin siyang i-process para mas mabilis yung epekto nito sa ating mga halaman. Ngayon, ituturo namin sa inyo yung iba't ibang paraan para ma-process natin, magamit natin agad itong mga balat ng itlog para solusyonan yung iba't ibang problema ng ating mga halaman na may kinalaman po sa calcium deficiency. Ang balat po ng itlog yung isang organic materials na madalas ko pong binibigay sa aking mga tanim. Kung hindi siya nakasama sa compost, binubudbud ko yan sa mga puno, sa container. Minsan dinidissolve ko muna sa tubig, tapos pinangdidilig ko. Tapos yung nagawa ko naman na calcium phosphate, yung pinang-i-spray ko sa mga dahon para mag-provide naman ng additional calcium. Dito po hindi ako nag-i-spray ng chemical pesticide, insecticide. Ang ginagamit ko lang po dito, tatlo lang. Yung swamp fertilizer, yung compost, tapos itong eggshells. So makikita po natin, very healthy yung mga tanim. Kung may mga peste man, very minimal, no? Manageable, hindi siya ganun ka-destructive. So yan po yung isang bagay na naitutulong ng calcium. Napapatibay po nito yung ating mga tanim. Sama sa almusal nating mga Pilipino yung itlog, kaya meron at meron tayong makukuhang eggshells sa ating mga kusina. Pero just in case na wala kayong makunan na balat ng itlog sa inyong tahanan, pwede po kayong manghingi sa bakery. Napakarami po nilang mga balat ng itlog na tinatapon lang.
Paano naman natin ito gagamitin sa ating mga halaman? Paano natin siya gagawing fertilizer? First, durugin nyo lang itong mga balat ng itlog into smaller pieces. Then, pag nadurog na siya, isasangag natin hanggang sa maging golden brown. So, bakit kailangan pa bang isangag itong balat ng itlog? Pag sinasangag natin itong eggshells, mas mabilis pong ma-breakdown yung nutrients dun sa organic matter, mas mabilis natin magagamit yung calcium. Tapos pag sinasangag natin itong balat ng itlog, makaka-extract pa tayo ng phosphorus. Now, paano naman natin ito gagamitin? Paano natin siya i-apply sa ating mga halaman? Number 1, pwede natin siya i-top dress. Make sure na malamig na yung balat ng itlog, saka nyo po siya ibubudbud dun sa paikot ng ating mga tanim. Pangalawa, during transplant. Pag maglilipat tanim tayo, pagkahukay nyo po, pwede kayo maglagay ng eggshells, tapos tatabunan nyo ng konting lupa bago nyo itatanim yung mga punla. So, sa ganitong paraan, habang lumalaki yung ating tanim, meron siyang makukuwang calcium dun sa pinagtaniman sa kanya. Pangatlo, pwede natin siya i-dissolve sa tubig. Ilagay nyo lang po yung eggshells na sinahag ninyo sa tubig, tapos hahaluin. Pero sa ganitong paraan, mas effective kung pulbos yung balat ng itlog. Mas mabilis siyang ma-dissolve. Tapos pag dinilig natin sa mga halaman, mabilis siyang makapag-provide ng calcium. Pang-apat na paraan, yung paggawa natin ng calcium phosphate. Ang ratio sa paggawa nito, 1:9. 1 part po ng eggshell sa 9 parts ng suka. So dito, gagamit lang tayo ng mga natural na suka. Huwag po kayong gagamit ng mga commercial or chemical na vinegar. Kasi harmful po yun sa ating mga halaman. Mas maganda yung mga natural tulad ng tuba, ng sukang paumbong. So any fruit vinegar, pwede natin siyang gamitin. Then pag nilagay nyo na yung suka, mapapansin nyo po nagkakaroon ng bubbles, nagkakaroon ng reaction yung suka doon sa eggshells. So dahan-dahan nyo nang ini-extract yung nutrients. Then i-ferment natin ito sa loob po ng 30 days bago natin siya magamit. Sa pag-apply naman ito, 2 tablespoon per liter of water. Number 5 ay yung ornamental plants. Pwede tayong maglagay ng balat ng itlog dito sa mga orchids. Yan po yung isang practice ng mga gardener para gumanda at tumibay yung kanilang mga halaman. Itong balat ng itlog, dahan-dahan siyang nagre-release ng calcium, kaya in the long run, gumaganda at tumitibay yung ating mga halaman. Kung sa tingin nyo po nakatulong yung information na to, i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Follow us for more farming tips.